tingnan natin, let's take a look at the chart, ano. Yung syempre, ang titingnan natin is yung Bitcoin. Dito muna tayo mag-start sa Bitcoin. Sige, so ito medyo magulo yung ano natin, ano, ang daming makulay na mundo. Ika nga nila. Kaya nga ang tawag natin dun sa isang ano natin, sa nung when I discussed yung technical analysis, nag-start tayo sa technical analysis, yung deep dive talaga. Ang tawag natin dun is technical analysis in color. Kasi makulay na mundo ang nangyayari. So, on the onset, mukha siyang very cluttered. Kasi right now, nauuso na yung naked charting. Yung mga candles na lang, ano. Pero kasi itong mga indicators na to, na nandito, are handpicked para mapadali yung buhay nyo. Now, eventually, kapag gumaling na kayo, pwede nyo rin naman yung tanggalin paunti-unti, ano. Pagka alam nyo na, pagka hindi nyo na kailangan. But look at indicators as like your side mirrors or rear view mirror pag nagda-drive ka. So, pwede ka namang mag-drive na walang side mirrors and rear view mirror. Tama ba? Pwede ka namang mag-drive na nakatingin ka lang sa windshield na nasa harapan mo lang. Yung nakatingin ka lang sa harap, ayun lang yung nakikita mo. So, makakarating ka naman siguro sa patutunguhan mo, no, ng maayos. Pero, malaking tulong yung mga mirrors na yun kapag ka nagda-drive ka. So parang ganun din to, no, napapadali. So pagdating sa mga indicators, kung mapapadali naman yun yung buhay natin, gamitin natin. Pero if mas makakasama pa sa trading mo, might as well tanggalin mo na lang sila. So ang charting natin na ginagamit natin is TradingView, by the way. Kakaroon tayo ng session sa TradingView kasi marami tong mga kung ano-anong mga nitty-gritty na mga pwede nyo gawin, mga tips and tricks. For example, dito, meron ako dito mga templates. So, ito yung X ko na template. So, ito yung mga, when we say template, ito yung mga, basically, mga set of things na gusto mong makikita dun sa TradingView mo, no? Pag clinic ko tong Y, mag-iiba siya. Mag-iiba yung template. Ang nakalagay na lang is yung 10 and 20 EMA or yung EMA band natin, yung razzle-dazzle indicator natin and RSI na lang. Kapag pinindot ko yung Z, kikita nyo, nasa 5 minutes na to. By the way, itong Y nasa 1 hour to. Kapag pinindot ko yung Z, nasa 5 minutes na to. By the way, kung mapapansin nyo, itong MA na to is hindi to yung MA ng current chart. Actually, itong MA na nandito is 1 hour na EMAs. Okay? So, kung papalitan ko tong, ito actually yung MA ng chart ngayon. Ayun, nakita nyo, malapit lang siya. So, ito yung MAs ngayon ng 5-minute chart. Pero syempre kasi, ang tinitrade ko is 1 hour na razzle-dazzle. So, ang nilagay ko dyan is 1 hour. Kung mapapansin nyo, nakalagay 60. So, ang settings niyan, by the way, alam nyo ba kung paano ito gawin? Hindi ko rin maklik, ano? Problema. So, ibig sabihin ito, nag-resist yung 1 hour. 20 EMA sa presyo. Ito, nag-resist yung 1 hour. 20 EMA sa presyo. Bumagsak yung coin. So, ganun siya. Ito naman, 5 minutes to, by the way. 5 minutes. Nag-support yung EMA band. Okay? So, ito, nag-support onte yung EMA band, pero na-break na. Okay? Tapos, bumagsak na yung presyo. Titignan mo, parang simple lang yung trading, ano? Ganyan lang. So, itong 5-minute chart, pwede nyo itong i-trend follow. Okay? Pwede nyo itong i-trend follow. So, kapag pinindot ko naman, so meron pa tong mga ibang mga details. Mga details na nandito. Pagka pinindot ko to, lalabas yung 1 hour chart. 1 hour chart. Kapag pinindot ko to, lalabas yung 1 day. So, dun sa mga hindi nakasubscribe sa inyo, na premium ng TradingView, hindi nyo na kailangan ng 3 charting. So, ito na lang, ano? Ganito na lang. So, ito yung current chart. So, 10 candles lang yung nilagay ko dyan and then 3 candles lang sa 1 day. So, 1 day to. Ito nakikita nyo dito. Ito naman 1 hour. Tapos ito,
Ito yung open. Nakatutok siya. So parang ganun. Ito lang basically yung ginagamit ko kapag gusto ko mag-day trading. So titignan ko kung maganda ba yung one day. Titignan ko kung maganda ba yung 1 hour. Same bias ba? So for example, ito. Pababa yung 1 day, kulay red. Pababa din yung 1 hour, kulay red. Pababa din yung 5 minutes. So pwede ako mag-short position. Okay? Ayan ang tema for the day. Short. So basically, ayan lang yung ano. Pagka nilagay ko naman na letter N, pagka pinili ko itong letter N, naked charting, walang MAs. Pero meron pa ring RSI. Kung mapapansin nyo, merong RSI sa lahat. Kasi ito yung ginagamit ko. Ginagamit natin for momentum trading. So please type RSI. So as you go along dito sa journey nyo sa trader development, matututo kayong mag-master ng RSI. So as I've said a while ago, yung mga tao ngayon, mas fan na sila ng naked charting. Okay? And the reason kung bakit ako isa sa ano ko, no? Isa sa speculation ko kung bakit mas gusto na ng mga tao yung naked charting because they are trading ano, no? Maraming day traders na ngayon, scalpers. Kung mapapansin nyo, if nakakita kayo ng TikTok, YouTube video, ang mga tinitrade noon, mga 1 minute ETF, 15 minutes na LTF. So, and then 1 day pa rin, syempre. So, from 1 candle to the next lang sa 15-minute chart. In other words, parang ganito lang iti-trade nila. Ito, 1 hour nga to eh. So, let's take a look at the 15-minute chart. So, parang ganito, yung mga may momentum lang na ganyan. And, kung mapapansin nyo, habang bumababa tayo, no, ng time frame. So, pinapalitan ko yung time frame. So, nandito na tayo sa 5 minutes. Kung mapapansin nyo, habang bumababa tayo ng time frame, dumadami yung candles. Mas nagpa-fluctuate yung presyo. So, ayan yung isang iiwasan nyo, no? Yung masyado kayong mag-overanalyze ng mga lower time frames. Okay? Kapag bumaba, 1 hour yung parang magandang demarcation line dun eh. Or yung parang limit. Kapag bumaba ka na ng 1 hour, ibig sabihin nag-overanalyze ka na ng masyado ng lower time frames. So, it's something na mas nagpa-fluctuate yung presyo. Okay, this one is 5 minutes. Pero kung titignan mo sa 1 day chart yan, ito ba yung daily ko? Ito. Kung titignan mo sa 1 day chart, ayan lang, isang candle lang siya. Pero sinasabi na ito yung nangyari from alas 7. Tignan natin yung alas 7 ng umaga. Ito yung opening kanina. Okay? Dito nag-start. Ayun, doon nakaturo yung ano, yung line. Nakikita niyo ba? Doon nakaturo yung line. Ayun yung opening kanina. This is 7:55. 7:55, itong single candle na to, this is actually 7:55 to 8 p.m. 8 a.m. na candle. And then ito yung 8 a.m. na candle to 8:05. So dito ko pina-plot sa 7:55. Para makita ko yung 8 a.m. Okay? So kung mapapansin nyo, ang daming nangyari. Pero sa totoo lang, ganun lang pala siya, no? Isang nagkaroon ng wick, candle wick. So which is, ayan siya. Okay, so pantay yun. Nakikita nyo ba? Pantay yun doon. And then, ayun yung nag-resist. And then ngayon, binasag niya na yung previous day's low. Ito yung previous day's low, oh, support. Ayun. Nakita nyo ba yun? Ayun, oh. Ito yung low nung kahapon. Binasag niya. So, ayun yung low nung kahapon siguro. Ito. Tama ba? O, ito nga. Binasag niya na. So, dito may consolidation pala na malaki. And then, ano. But, ang gusto kong iparating sa inyo, guys, is hindi natin kailangan tularan yung mga scalpers na nauuso ngayon na gigil na gigil sa 1 minute. So, gawin natin 1 minute, ano? Gigil na gigil sa 1 minute trading. Hindi nyo kailangan maging 1 minute trader. So, medyo nag-iba lang yung itsura ng ano. Pero, to-turn off ko to para lumaki siya. Boom. So, ito yung 1 minute. Ang daming action.
na nangyayari, ano, mas nagpa-fluctuate. To think na sinasabi nila na wag niyong masyadong basahin yung individual fluctuations ng market. Tama ba? Narinig niyo na ba yon somewhere? Wag kang masyadong magpaka-stress sa individual fluctuations ng markets. Ang isang 1-minute trader, every single minute, tumitingin yan sa presyo. Kasi yun yung time frame niya eh. Ang 5-minute trader, every 5 minutes. Ang 15 minutes, every 15 minutes. Ang 1 hour is every hour lang tumitingin sa presyo. So ako, every hour lang ako tumitingin sa presyo. Kapag okay yung 1 hour chart sa akin, saka ako magte-trade sa 5 minutes, hahanap ako ng entry doon. And then that's it. So ganun lang yung klaseng momentum trader, ay momentum trading na ginagawa natin or ginagawa ko.